pensioners, it's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Nakasangla din ba yung ATM mo? Nako, may babasahin tayong comment guys at sasagutin ko sa video na to. Pero itago ko lang yung pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, tanong ko lang, paano ko matubos yung SSS ATM ko sa lending? Matagal na kasi ang ATM ko sa lending kasi ang laki ng porsyento. Kinuha nila ang loan ko. Ang loan ko ay 2,500. Pag nagre-loan ako, mapasa kamay ko ay 950 na lang, ma'am. Pwede ba na ang SSS ang magtubos sa lending na pinaglunan ko? Please reply. Nako, sad to say po, hindi po pwede. Hindi po nagtutubos si SSS ng mga ATM ng mga pensioners na nakasangla po. Hindi po nakikialam si SSS pagdating po sa inyong mga ATM kung paano nyo yan hawakan, kung isasangla nyo ba yan o kung ano mang gawin nyo sa ATM nyo. Mahirap talagang tubusin ang nakasanglang ATM kung nalulubog na kayo doon sa interest, sa laki ng interest doon sa pinagsanglaan nyo. Kasi po ang nangyayari sa ganyan, lalo na doon kapag maliit lang yung monthly pension nyo, yung monthly payment nyo doon sa pinagsanglaan nyo guys, parang walang nangyari. Halos ibabayad nyo lang siya doon sa interest nyo, sa utang. Yung principal amount na loan nyo sa kanila, hindi siya nababawasan. Halos lahat doon na pupunta sa interest lang. Kasi ang laki ng interest nila. Kung taga-subaybay po kayo dito sa video ko, mayroon akong naging video before regarding sa pagsangla ng ATM ng mga pensioners na kung saan dinidiscourage ko talaga kayo na huwag kayong magsangla ng ATM. Kasi nga, sobrang laki talaga ng interest rate sa labas sa mga sanglaan compared po sa interest rate kay SSS. Sa interest rate pa lang guys, sa sanglaan, malulubog kayo dun. Ang hirap-hirap tubusin ng mga ATM nyo yan. Kung no choice po talaga kayo, maghanap kayo ng mautangan nyo na hindi kailangang isangla ang ATM. Kasi ang hirap po kapag nakasangla yung ATM nyo guys. Sila ang may hawak ng ATM nyo, sila ang nagko-control ng ATM nyo. Meron akong i-share sa inyo guys ha, napanood ko lang din to. Sino dito yung nanonood sa DZMM? Ayan, may napanood ako guys one time. Meron kasing programa si DZMM na yung anchor nila doon ay attorney. At ang ginagawa ng attorney is tumutulong siya doon, nagbibigay siya ng advice doon sa may mga concern, may mga problema na lumalapit sa kanya. At nagkataon, nung pinanood ko yung episode na yon regarding sa utang, yung si ate, nagkaroon siya ng utang, ang umpisang utang niya ay 3,000 pesos lang. Pero anong nangyari guys? Lumaki yung utang niya. Umaabot ng 50,000 mahigit na hindi niya na talaga kayang bayaran kung paano niya bayaran yung utang niya. Kasi nga mula sa maliit, lumaki yung utang niya dahil doon sa mga interest, tapos uutang siya sa iba para ipambayad niya sa utang niya sa iba. Yun yung mali na nagawa niya. Kaya palaki ng palaki ang kanyang utang na kumbaga parang wala nang nangyari pag nagbabayad siya dahil nga may utang siya dito, may utang dito, may utang dito. Yun yung nangyayari sa kanya. At ang naging advice po ng attorney, ito ha, sa nag-comment po, hindi ko alam sir kung pwede mo itong i-apply sa sarili mo kasi syempre ikaw lang din namang nakakaalam sa estado ng buhay mo ngayon, di ba? Hindi naman kita pwedeng i-judge. Ang naging advice ng attorney doon sa humihingi ng tulong sa kanya, ng advice sa kanya, is magbenta ng mga gamit na pwede nang ibenta. Mga gamit na meron siya ngayon sa bahay na pwede niyang ibenta at ang benta nun ay ipambayad niya sa utang. Dapat ang magiging goal, yung benta niya sa mga item na binenta niya, mga gamit niya sa bahay na binenta niya, parang ang gulo ko no, basta yung kita niya doon, dapat ibabayad niya lang yun sa utang. Hindi niya pwedeng babawasan yun ng kahit piso para ibili ng ganito, ibili ng pagkain, or ibili ng kung ano-ano. Yung buo mismo, nakita niya doon sa mga item na pinagbebenta niya, dapat lahat yun ibayad niya lang sa utang. Walang dukot na mangyayari doon para mabawasan yung utang niya. At ang naging advice ni attorney, once na nabayaran niya na lahat ng utang niya, ang second goal niya ngayon, dapat zero utang.
hindi pwedeng umutang. Dahil once nga na pag umutang ka kahit maliit lang, sas magbabayad ka ngayon, utang ka ulit, wala, hindi ka matatapos sa utang guys. Hanggang sa di mo na malayan, lumaki yung utang mo at hindi mo na ulit kayang bayaran. So yun yung napanood ko guys, na sinishare ko lang dito sa inyo dahil I'm sure naman merong same case doon no? Na lumalaki na yung utang. So sa nag-comment doon po sa nakasanglang ATM na nahirapan ng tubusin, kung kaya mo rin sir, kung meron kayong mga gamit ba dyan sa bahay nyo na pwede mo nang ibenta, lalo na yung hindi nyo naman kailangan tapos nandyan lang, no, ibenta nyo tapos yung kita, itubos mo doon sa ATM na nakasangla. Tapos pag natubos mo na yung ATM mo, huwag ka nang magsangla ulit ng ATM. Alam nyo mga mama and sir, mostly po talaga sa mga nagpapasanglang ATM, nagpapautang sa labas, sa mga lending company, ang laki po ng kanilang interest rate. Kung si SSS ay meron lang siyang 10% na interest rate per year sa pension loan mo, pagdating sa mga lending company guys, alam mo ba ang interest rate ng mga yan? Nasa around 4% to 7% per month. Imagine guys ha, per month, hindi per year. Per month, ganun kalaki ang interest rate mo. Wala na, lubog ka talaga sa utang yan. Mahirapan kang tubusin ang nakasangla mong ATM. Kita mo kung gaano kalaki ang difference ng interest rate ni SSS sa interest rate ng mga lending company na nagpapautang guys. So sa nag-comment po, again, hindi po nagtutubos si SSS ng mga nakasanglang ATM ng kanilang mga pensioners. So sana po meron kayong other way, meron pa kayong ibang paraan para matubos nyo ang inyong nakasanglang ATM. Sana hindi habang buhay no na nandun na yung ATM nyo sa sanglaan guys. Sana dumating yung araw po na kaya nyo nang tubusin yung nakasangla nyong ATM. Tapos maghigpit na po kayo. Once na matubos nyo ng ATM nyo, maghigpit na po kayo ng sinturon. No? Budget talaga, todo budget. Kahit alam naman natin, sobrang hirap ng mag-budget sa panahon ngayon, guys. Sobrang taas ng bilihin. Diba? Pilipinas, anong nangyari sa atin, Pilipinas? Sobrang taas ng bilihin ngayon, kaya alam kong ang hirap-hirap talagang mag-budget. Pero wala guys, wala tayong magagawa eh. Kailangan higpitan pa natin lalo yung mga sinturon natin para maiwas tayo sa utang. Guys, ang sarap kaya ng feeling kapag monthly, ikaw mismo ang nagwi-withdraw ng iyong monthly pension sa mga ATM. Diba? Alright po, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.